yung tinatawag pong OSAS or once saved, always saved. Once saved, always saved. Or OSAS. Pagka nakakapanood kayo ng mga video, mga discussion, yan po yung OSAS na tinatawag. Merong isang kapatid mula sa ibang church, no? Meron silang kasama sa church na aksidente, no? Sa motor. Matindi yung aksidente. Tapos, yung kanyang motor, dahil dun sa aksidente na yun, ay totally crashed, no? At pero yung kapatid na yun ay sa biyaya ng Panginoon, buhay pa naman. Buhay po siya. In fact, siya po ay nakadalo pa ng church nila. No? Kadalo pa ng church. Pero yung motor niya ay talagang totally wreck po yun. Pagdating niya doon sa church, sabi nung ilang mga kalalakihan, binati siya, "Kumusta kapatid? Nabalitaan namin na na-aksidente ka. Matindi yung aksidente mo, no? At buti hindi ka napuruhan, no? Yung motor mo lang ang nasira at ikaw ay buhay pa at kasama namin dito, no? Salamat sa biyaya ng Panginoon, no? Pero merong isang tanong na madalas binibitawan pagka ganyan, no? Tinanong ng mga kapatid, paano kapatid? Kung napuruhan ka doon sa aksidente na yon at ikaw ay namatay, sa tingin mo ba sa langit ka pupunta? Okay? Parang ano no? Minsan yung tanong na yun, parang wala sa pwesto no? Na aksidente na nga, buhay na nga, tinatanong mo pa paano kung namatay. Buti nga hindi ako namatay diba? Pero tatanungin mo pa. Pero pinaka-importanting tanong po yan na dapat nating masagot, no? Paano kung napuruhan ka, ikaw ay namatay, sa langit ka kaya pupunta? Alam niyo po, sagot ng lalaki, walang nakakaalam yan hanggat hindi ka pa namamatay. Ang tanong, yung sagot po ba ng lalaki ay tama o mali? No? Yan po natin. Paano nga ba ulit ginagamit ito? Paano nag-iba yung itsura yung pointer, ay yung power ano natin ngayon? Okay, ito muna. Habang tayo'y nabubuhay, sabi ng lalaki, ay hindi pa natin malalaman kung sa langit tayo pupunta. Ayan ang sagot ng lalaki. Tanong po ay, tama po ba yan o mali? Tama po ba yung ganyan? Wala pang nakakaalam kung nabubuhay pa tayo, kung tayo po ay pupunta sa langit o sa impyerno. Ang sagot po dyan ay mali. Okay? Mali. Sino pong tama ang sagot? Umauna na po kayo sa langit. Sige. Biro lang po. Mali po yung ganyang pag-isip, no? Na wala pong nakakaalam. Kasi ang sinasabi ng Bible, pwede mo nang malaman habang ikaw ay nabubuhay pa. No? Hindi yung mga ganung klase ng tanong na, paano pag namatay ka, sa langit ka pupunta? Ang sagot nun, hindi pwedeng nakabase lang po sa impression. No? I remember, ang kapatid, babiyahe ng Arial, no? Kailan ba? May 1 o 2 ba yun? No? And may beach doon sa Real. Ang tanong ng kapatid, may swimming pool din ba ron? No? Ang sagot ko wala yatang swimming pool doon sa mga beach doon. No? Ako mahilig po kasi sa facts Mas important sa akin yung facts Ano isip ko tuloy, i-search ko nga, no? Marami palang beach doon na mayroong swimming pool. No? Kaya ang ginawa ko, sinend ko kaagad sa kapatid. Meron palang mga beach na may swimming pool doon. No? Kasi malimit, no? Sumasagot tayo sa impression or opinion lang natin. Kaya yung tao, kapag tinanong mo, walang nakakaalam yan. Hanggat hindi tayo namamatay. May basihan ba yung sagot? Ayun. Yung mga ganun pong sagot, pag tinatanong tayo, dapat may basihan ng sagot natin. Kaluluwa po pinag-uusapan dyan.
Hindi pwedeng chismis or kuha lang sa dati nating malaman. Kailangan mo po may basihan. At ang basihan na yan ay makikita natin dito po sa 1 John 5:13. Pwede pong malaman habang tayo po ay nabubuhay. Sabi po dyan, si Juan pong sumulat, mga bagay nito ay sinulat ko sa inyo upang malaman ninyo na kayo ay mayroong buhay na wala hanggan sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Maliwanag po. Bakit po sinulat ni Juan yan? Sinulat po yan ni Juan para sa lahat ng sumasampalataya. Para malaman nila na meron na po silang buhay na walang hanggan. Nako po ninyo, pwede na pong malaman hanggang ikaw po ay nabubuhay, habang ikaw ay nabubuhay, na meron ka ng buhay na walang hanggan. Eh ang tanong, alam mo na ba na meron ka ng buhay na walang hanggan? Alam mo ba yan, mga kapatid? Si Juan pong sumulat niyan. Si John the Beloved po. Ang alagad na mahal ng Panginoon, sabi. No? Pero itong pong nakakapagtaka. Bakit? No? O anong dahilan iniisip ng tao kung bakit imposible masabi na habang nabubuhay ka pa, sa langit ka pupunta. At iniisip ng tao ganun lagi na, imposibleng malaman, hindi pwedeng malaman yung buhay ka pa eh. Bakit ganun na lagi nalang iniisip? Palagay po ninyo. Ha? Ito po yung karaniwan nilang dahilan. Kasi, nakakagawa pa tayo ng kasalanan. Tama po ba yung ganoong katwiran? No? Kasi nakakagawa pa tayo ng kasalanan. Parang tama naman, ano? Siyempre nga naman, kung nakakagawa pa po tayo ng kasalanan, no? Imposible po talaga makapasok tayo sa langit. Kasi sabi po sa Revelations, sa langit po, walang makakapasok na kasalanan. Kaya kung kahit sinasabi mo na tinanggap mo na ang Panginoon Yesus at nagkakasala ka pa, imposible kang papasok sa langit. Yan ang laging konsepto ng tao. Kaya lagi nilang sinasabi, imposible nating malaman yan kasi tayo po ay nakakagawa pa ng kasalanan. Ang tanong po, kung ganon, wala pong maliligtas. Wala pong makakapasok sa langit. Di ba? Isang bagay. Alam kaya ng Diyos na kahit tumanggap ka na sa Kanya, sumampalataya ka na sa Kanya, magkakasala ka pa. Alam mo ba ng Diyos yun? Ha? Na kahit tumanggap ka na sa Panginoon, ako po, tumanggap ako sa Panginoon, May 1987. Mula noon hanggang ngayon, di na ba ako nagkakasala? Ha? Kakasala pa ako. No? Kakasala pa ako. Okay? Marami pa rin ako nagagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Katunayan, ang Panginoon Yesus, sinabi niya kay Pedro, ano po sabi niya? 3 beses mo akong ipagkakanulo. So alam ng Panginoon Yesus na si Pedro magkakasala. Di ba? So ang Diyos, alam rin ng Diyos na tayo po, kahit sumampalataya na tayo po ay magkakasala pa rin. At yan din yung sinabi ni Juan. No? Ay, nawala yung verse na yun. Oh, okay. Hindi ko nakakopya. 1 John chapter 1, verse 8. Okay? 1 John chapter 1, verse 8, ito po nakalagay. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Alam niyo po kung sino talagang kausap dyan? Ginagamit lang natin yan pang share sa gospel . Pero ang talagang kausap po dyan, Christian na. No? Christian na. Okay? Ang sinasabi niya, kahit Christian ka na, huwag kang magpanggap na hindi ka na nagkakasala. Dahil kung sasabihin mo hindi ka na nagkakasala, dinadaya mo ang iyong sarili.
Mamaya makikita natin pa yung continuation ng verse na yan. Kaya kung makikita natin sa Bible, wala pong sinasabi sa Bible na kapag Christian ka na, tumanggap ka na sa Panginoon, ay hindi ka na magkakasala. Okay? Wala pong nakalagay na ganon. Dahil ang realidad, kahit po maging mga alagad, ay aminado po sila na pwede pa po tayong magkakasala. Okay, ang tanong ngayon, okay, bagamat wala po, ito po gusto kong bigyan ng point sa atin. Bagamat wala pong sinasabi sa Bible na ang Christian na hindi na magkakasala, pero inutusan tayo ng Diyos na umiwas na sa paggawa ng kasalanan. Okay? Yun po yung utos sa atin. Tulad nung nakalagay sa 1 John 1:8, di ba? Nagkakasala pa rin tayo. Pero binilin sa atin, huwag natin pong gawing excuse sorry, sabi naman sa Bible, nagkakasala pa ako Di ba? Pero hindi po yun lisensya, no? Para tayo ay gumawa ng kasalanan. Sa halip, inuutusan tayong lagi na umiwas sa paggawa ng kasalanan. Okay, ngayon, kung alam po ng Diyos na tayo magkakasala pa rin, at ang kaligtasan ay nakabase pa rin sa magagawa natin. Ito po yung point. Ibig sabihin, walang nailigtas ang Panginoon Hesus. Nag-gets niyo po? Sabi kasi nung nagsasabi na walang nakakaalam niya kasi nakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Kaya imposible ang tao malaman niya pupunta siya sa langit or magsasabi siyang may buhay na wala hanggan na siya kasi nga nakakagawa pa siya ng kasalanan. Sa makatwid, kung nakabase pala, lalabas ang nakabase ang kaligtasan sa ating magagawa. At kung nakabase ang kaligtasan sa ating magagawa, gaya po nung sinabi ko kanina, wala pong nailigtas ang Panginoon Hesus. Wala pong maililigtas ang Panginoon Hesus. Kasi lahat tayo nakakagawa pa rin ng kasalanan. Walang pupunta sa langit. Kung walang nailigtas ang Panginoon Hesus, ang kamatayan po ng Panginoon Hesus ay wala. Imagine mo, nagpakamatay ang Panginoon Hesus doon. Diba? Baka nadala lang ng Panginoon Hesus yung katabi niyang makasalanan. Kasi pagkatapos noon, namatay na siya Diba? Sabi niya kay Jesus, Jesus, dali mo ako sa langit. O sige, dadaling kita sa langit. Tapos nung patay na siya. Doon hindi na siya nakagawa ng kasalanan. Yun lang ang laman ng langit ngayon. Siya na lang. Yun lang naligtas. Walang kwenta yung kamatayan ng Panginoon Hesus. Pagka ganun. Kasi binabase natin lagi sa magagawa natin. Ngayon ang tanong, or pwede nating sabihin, gusto kong sabihin ito, mabuti na lang po. Kumpleto at sigurado na po yung kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos. Tingnan po natin yung mga dahilan kung bakit ito po ay kumpleto at sigurado na. Kahit na po tayo ay nagkakasala, ito po ay kumpleto at sigurado pa rin. Sa anong dahilan? Una, yan. Gamitin natin yung acronym na ONCE, no? Once saved, always saved, di ba? Para pag naalala ninyo, pagpapaliwanag kayo, once. O, dito lang natin kukunin. Once. Ang kaligtasan po natin, tatandaan natin, ay nakabase sa obedience of Christ on the cross. Not on our own obedience. Ang kaligtasan natin ay nakabase sa ginawa ng Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi sa atin pong magagawa o ginagawa. Okay? At yan po yung makikita natin doon po sa Ephesians 2:8-9 na lagi po natin pinag-aaralan. Sana po natatandaan niyo po ito. Na ang kaligtasan, ito po ay biyaya. No? Biyaya. Ibig sabihin, wala tayong nagawa patungkol dyan para huwag tayong magmalaki. Sabi nga, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo nang sumampalataya kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos. Sa English po, gift. Okay? Gift. Walang bayad. Hindi mo pinagtrabahuhan.
Yan lagi ang basehan ng kaligtasan ng Diyos, ng kaligtasan binibigay niya. Ito po ay regalo. Hindi mo siya kailangang bilhin. At hindi ito galing sa inyo. Hindi ito, malinaw po ito. Hindi ito nakasalalay sa bubuti ninyong gawa upang walang may pagmalaki ang si numan. Walang ibang dahilan kung bakit po tayo naligtas. Kundi dahil sa biyaya po ng Diyos sa ginawa ng ating pong Panginoon Hesus. Natamo po natin yan, walang bayad. No? Bakit po? Kasi sa pagsunod, kung obedience natin, nakabasa yung kaligtasan, palpak po tayo dyan eh. Di ba? Palpak tayo. Hindi tayo masunurin. No? Doon sa bahay, sa kwarto ng mga bata, nagkaroon ng batas militar. Nagpasulat yung misis ko, nakalagay doon. Magwalis araw-araw. Ano ba yung nakalagay doon? Saan yung asawa ko? Ayun. Magwalis araw-araw. Huwag maglagay ng gamit. Huwag itambak ang damit doon sa ibabaw ng kama. Gano'n. Tatlo yan eh. Wala. Siya pa rin na nagwawalis araw-araw. Tatapos niya lang magwalis ka. Ang tao palpak sa pagsunod. Tama hindi? Subayin talaga kayo. Tigas ng ulo niyo. Di ba? Ganyan tayo. Kaya paano tayo maliligtas? Di ba? Kasimpleng utos, hindi natin po masunod. Buti na alam po, hindi po ganyan nakabase ang ating kaligtasan. Ito pa po maganda. Paano yung kuya to? Palpak tayo. Nakakagawa tayo ng kasalanan. Ang maganda po niyan, ito po, yung continuation kanina ng 1 John chapter 1 verse 8. Tuloy hanggang 10. Yan yung idea ng 8, idea rin ng verse 10. Na tayo po ay nakakagawa pa rin ng kasalanan. Kaya sabi niya sa chapter 2 verse 1, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Kasi nga sabi niya sa 10, nagkakasala pa rin kayo, kaya binibilil niya ko kayo, huwag na kayong magkasala. Ang sabi ron, kung ang sino man ay magkasala, ay may, taga-pamagitan. Sa English po niyan, advocate. Abogado. At nakita ko pa, parakletos din ang ginamit, no? Parakletos yung ginamit din po sa Holy Spirit na term. Meron tayong abogado, no? Sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Ang abogado natin. Ano sabi po? Siya po ay matuwid. Hindi po nagsisinungaling yung ating abogado. Pero hindi lamang po yun. Kaya ibig sabihin po ng matuwid, siya rin po kasi yung sumasalo ng ating kasalanan. Alam niyo po, anong inaano ng abogado? Your Honor, no? Di ba? Sa paghuli, yung last statement ng abogado, wala pong kasalanan yung tao. Ganyan din po yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Sa Ama. Lalapit ang Panginoon Jesus sa Ama, magkatabi lang sila no? Sabihin niya, si Gudo, wala na pong kasalanan yan. Patawarin niyo na po yung kasalanan yan. Because fully paid na. Binayaran ko na yung kasalanan ni Gudo doon sa krus ng Kalbaryo. Fully paid. Yan po yung pleading, no? Na ginagawa ng Diyos, ng Panginoon Hesus, sa tabi ng Diyos Ama para po sa ating mga kasalanan. May representative tayo. Hindi po sasabihin ng abogado, ay naku, may ganun po bang abogado? Kung abogado, sabi ng abogado, ay masama talaga, pakikulong nyo nga yan. Meron ba ganun abogado? Hindi nga kukuha ng ganun abogado. Ang papel ng abogado, ipagtanggol ka. At yun ang ginagawa ng Panginoon. At kaya niya tayo ipagtanggol kasi siya rin ang nagbayad ng ating mga kasalanan. At ito pong tandaan po ninyo, ginagawa po yan ng Panginoon Jesus ng pro bono. Alam niyo po yung pro bono? Narinig niyo siguro yung pro bono. Walang bayad na serbisyo.
Kung paano iliniligtas tayo ni Kristo ng walang bayad, pinagtatanggol din tayo ni Kristo sa Diyos Ama ng walang bayad. Imagine niyo po yan. Pakabuti po ng Panginoon. Kasi wala po tayong kakayahan, bayaran siya. Di ba? Yung kanang ginawit natin, ang bayad ay di sapat. Wala tayong pambayad. Pero hindi po yan pangungunsinte. No? Di ba? Ba't tayo pagtatanggol ni Jesus? Gawa lang nga tayo ng kasalanan. Hindi po yan pangungunsinte. Pinagtatanggol niya tayo para hindi na tayo dali ng Diyos Ama sa impyerno. Mamaya makikita po natin yun. Pero, pag ikaw po ay tunay na anak ng Diyos, yung ginagawa po natin kasalanan, didisiplinahin po yan ng Diyos. Hindi ka na mapapamak sa impyerno, pero hindi ka maliligtas sa disiplina. O, yan po yung pakakatandaan natin. Kung hindi po gagawin ng Panginoon Yesus yan, hindi siya mag-aabogado sa atin, wala po talagang maliligtas. Pero praise God, meron po tayong abogado at meron tayong tagapagligtas ang ating Panginoon Yesus. Pangalawa po, letter N, bilisan ko, no? New life in Christ. Meron na po tayong bagong buhay kay Kristo. Tinutukoy po rito ang pagbabago. Na-share ko na po ito sa inyo dati. Pagbabago, hindi yung pagbabago ng buhay araw-araw o ng ugali, kundi yung pagbabago ng ating pong kalagayan, no, sa harapan ng Diyos. Pagbabago ng ating relasyon sa harap ng Diyos. Minsan may nagtatanong, kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Minsan di mo alam kung ano yung sasagot eh. Ito po yung sagot dyan. Pagbabago ng relasyon natin sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay tinitinang ng Diyos, ang nakikita po niya ay yung ating pagiging makasalanan at pagiging patay, gaya ng magkasala si Adan at Eva at kaya po sila pinalaya sa paraiso. Kaya yan po yung ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. No? Kaya po kailangan mabago po yan. Yung ating pagiging makasalanan at patay sa harapan ng Diyos. Alala po ninyo, itong shiner ko noon, na ayaw nang lumipat. Yun, yan. Yung noon at ngayon, ibo ba? Tayo po ay sa harapan ng Diyos, patay, ayaw pasakop sa Diyos at kinapopotan. Yan, tunay nating kalagayan. Wala pa ito. Kung wala si Kristo, ito tayo sa harapan ng Panginoon. Okay? Pero kailangan po mabago yan. At nagbago lamang po yan dahil kay Kristo. Mula sa pagiging patay, naging buhay tayo. Mula sa ayaw pasakop sa Diyos at kinapopotan ng Diyos, tayo po ay naligtas. Ngayon, meron pa pong talata. Ito, napakaganda po ng verse na ito. Mula nung tinanggap natin ng Panginoon. Romans chapter 5, verse 9 and 10. Lubha pa nga, ngayong inaaring ganap sa punggitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos. Sa punggitan niya, sapagkat kung noong tayo mga kaaway, pinagkasundo tayo sa Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa nga, ngayong nagkakasundo na, ay maliligtas tayo sa kanyang buhay. Ano raw po yung kalagayan natin sa harap ng Diyos? Tayo po ay kanyang, ito po, kaaway. Dahil po tayo kaaway ng Diyos, ano raw po? Merong galit ang Diyos sa atin. Kaya sabi ko nga, huwag mo isipin, at yan ay lagi iniisip ng Diyos, ay okay naman ako kay bossing sa taas eh. May bossing mo dun. Tawag mo lang bossing, Diyos yun. Ganyan tayo kasama. Di ba? Hindi tayo marespeto sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, tayo po ay patay sa harapan ng Panginoon. Pero kailangan na bago po yan. Ang sabi po, dahil sa dugo ng Panginoon, tayo po ay maliligtas ngayon. Dahil po sa Panginoon Yesus, nakipagkasundo na tayo sa Diyos. Hindi na po natin kaaway ang Diyos kapag tayo po ay tumanggap na sa Kanya. So yan po yung kailangang mabago. Yan po yung bagong buhay natin sa harap ng Panginoon dahil po kay Kristo. Kaya po nang sinabi, yan. Makikita natin doon sa illustration, no? Andun ang Panginoon Yesus. At matatamo lang natin yung pagbabago na yon
dahil kay, atras natin kapatid. Isa pa. Yan. Dahil kanino? Sa ating Panginoong Jesus. Kaya lang yung ibang tao, para daw malapit sa Diyos, kung ano yung ginagawa, diba? Kahit ilang santo pa po ilagay mo dyan, kung hindi si Kristo yan, mananatili kang kaaway ng Diyos. Bakit? Yan si Kristo eh. Ba't mo pa gagamitin yung ibang bagay? Si Kristo na nga po ang namatay para sa ating mga kasalanan. Binasa ng kapatid na Mark kanina, mayroon isa lamang tagapamagitan sa Diyos. At yan ang ating Panginoon Jesus. Ano pa yung magandang nangyaring kalagayan sa atin? Ito pa. Yan. John 1:12. Tayo po ay naging anak ng Diyos. Diba? Yan ang pinakamaganda. Kanina, kaaway. Naging kaibigan. Anak ng Diyos kasi tayo po dati ay hindi anak ng Diyos. Tingnan po natin. Lahat ba tayo ay anak ng Diyos? Ayon sa verse na yan, hindi po. Kasi pag binasa mo yung 11 o pag binasa mo yung 12, yung tumanggap ang naging anak ng Diyos. Kasi sa verse 11, maraming ayaw tumanggap sa Panginoon. Tama ba? Maraming ayaw tumanggap sa Panginoon. O, sino na rito yung hindi pa tumatanggap sa Panginoon? Siyempre, walang magtataas ng kamay, di ba? Okay? Pero kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, hindi ka kasama dito sa verse na ito. Dahil hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ano pang sabi? Sino lang yung mga anak ng Diyos? Yung mga tumanggap at sumampalataya. Di ba? Okay. At yung huli, kapag anak ng Diyos, saan pupunta? Siyempre, sa langit. Di ba? Sa langit yan pupunta pagka anak ng Diyos. Yan ang sigurado. Kaya kapag ikaw, hindi mo pa sure, at tulad nung tinatanong kanina, naku, walang nakakaalam yan. Malinaw yun. Hindi ka pa po anak ng Diyos. Kasi hindi mo pa alam eh. Kapag anak ka na ng Diyos, alam mo kung saan ka pupunta. At yan po ay walang iba kundi sa langit. Amen po ba? Amen. Yun. Praise God. Buhay pa kayo. Okay. At pangatlo, ayun, nauna na. Mamadali na yung ating complete salvation. Complete salvation. Kompleto na po yung ating kaligtasan. Kaya kanina, ginawit natin, mighty to save. Di ba? At tulad na sabi ko kanina, kung ang basihan ng kaligtasan natin ay yung magagawa natin kung paano natin maalis yung kasalanan sa buhay natin, walang nailigtas si Kristo. Pero sabi po ng Bible, Hebrews chapter 7, wala dun sa He is able to save to the uttermost. Kayang-kaya po niya tayong iligtas. Kahit gaano po tayo kasama. At kaya po niya mag-offer ng salvation. Ito, medyo mahabang discussion ito, pero hindi ko hahabaan yung discussion dito kasi kulang na lang ako ng oras. Ano po yung complete salvation? Ito po yung tinatawag na 3 tenses of salvation. Yung iba ang tawag dito 3 P's of salvation kasi yung tenses is past, perfect, and future salvation. Ano yung past? Pag tinignan natin yung past tense, may basihan po lahat yan ng mga verses. Medyo malabo lang, pero babasa ako mamaya. Tuloy, iba yung verse na ginagamit ko kaysa sa nakasulat dyan. Okay? Tinamad na ako gumawa ng graphics, illustration. Naganap na lang ako ng picture. Past tense. Tayo po ay hiniwalay o iniligtas ng Diyos mula sa parusa ng kasalanan. A penalty of sin. Hindi na natin bayaran yung ating mga kasalanan. Pangalawa, ang tawag po dyan ay justification. Tayo po ay matuwid na sa harapan ng Panginoon. Kaya pag humarap tayo sa Diyos, hindi na niya tayo hatulan. Mamaya, pakita ko po yung verse. Present tense. Ayan, ito yung problema. Yung past, parang madaling isipin, kaya na akong patawarin ng Diyos. Paano yung present? Yung pang-araw-araw nating ginagawa. Well, ito po yung maganda. Pag tumanggap ka sa Panginoon, anong mangyayari? Bibigyan ka niya ng Holy
Spirit. Tandaan po ninyo, Holy Spirit po yan. Banal po yan. And yet, nakatira siya sa iyo. Pwede bang yung banal, titira siya sa iyo? Hindi pwede po yan. Hindi po yan pwede. Kasi banal yan eh. Tayo nakakagawa ng kasalanan. Pero bakit naging posible? Dahil nga po rito. Naging matuwid at banal tayo sa harapan ng Diyos. Kaya pwede siyang tumira sa atin. Ngayon, dahil nasa atin na yung Holy Spirit, nakakagawa tayo ng kasalanan. Anong mangyayari? Aalis yung Holy Spirit? Naku, dumi-dumi na niya, no? Aalis ako dito. Lilipat. Hindi ba lumilipat yun? Hindi naman masamang spirito yata yung lumilipat, ano? Hindi po siya aalis. Hindi po siya aalis. Yan po yung nakalagay sa John chapter 14, verse 16. No? Bibigyan ko kayo ng mga aliw at siya isa sa inyo magpakailanman. Okay? Kaya po, meron tayong power panlaban sa kasalanan. Ang tawag po dyan ay sanctification. Okay? May tingnan natin yung verse. At pangatlong P, or yung future tense, presence of sin. Ito, hindi pa nangyayari. Okay? Hindi pa yan nangyayari. Bakit? Kasi ang presence of sin, glorification. Ano yung glorification? Ibig sabihin, pagdating na natin sa langit. Dito walang gloria. Puro disgrasya dito. No? Puro problema dito. Pero pagdating natin sa langit, dun yung glorification. Separation from the presence of sin. Ito po, sure po ito. Hindi po, wala pong epekto ito dito. Sure po yan. No? Mangyayari at mangyayari po yan. Tingnan po natin yung mga verse. Ayan. Penalty of sin. Romans 8:1, hindi nahatulang maparusahan ang mga nakay Kristo. Pag ikaw Christian na, nasa iyo na si Kristo, ano pong sabi? Wala nang penalty of sin. Hindi ka na parusahan. Ayun po ba? Masarap ba yan? Hindi, ang ibig sabihin ng penalty of sin, hindi ka na mapupunta sa impyerno kasi po yung parusa ng kasalanan. So, safe tayo dyan. Yan ang unang salvation sa atin. Pangalawa, ayaw. Okay. Ayan. Ay, di ko pala napalitan. Kaya pala sabi ko, power of sin po lang yung taas po na yan. Power of sin. Okay? Ay, nagkakamali pa talaga tayo. No? Okay. Sabi po dyan, sa pagkasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo. Sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na kayo ng biyaya. Hindi na siya pwedeng maghari. Dati po, siyang naghahari sa atin, di ba? Tama po ba? Yung kasalanan naghahari sa atin dati. Pag meron tayong gustong gawing kasalanan, bahala na, wala nang pakialam, wala tayong sinisino. Yan po yung kaugnayan natin sa kasalanan. Pero ngayon, hindi na siya pwedeng maghari. Sapagkat sabi ko nga po kanina, meron na tayong Holy Spirit. No? At panghuli, yung tinatawag po na presence of sin. Okay. Sabi po dyan, Hebrews 9:28, gayon din naman si Kristo, minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Yan na po yung glorification. Ililigtas tayo. Sino? Ba't ililigtas pa lang? No? Yung sabihin doon, aalisin na tayo dito sa makasalanang mundong ito at dadalhin po sa langit. So malino po, ang problem ng kasalanan, wala na po epekto po yan. Because God gave us a complete salvation. Past, inalis na sa atin yung penalty of sin. Present, meron na tayong kakayahan, no? Labanan ng kasalanan. Tama po ba? Nakikita nyo ba sa buhay nyo ngayon yan? Yung power ng Holy Spirit? Kung paano niya kayo binabago? Tama ba? Ha? Uy, sabihin mo doon sa katabi, magbago ka na, may Holy Spirit ka na pala eh. Yeah. Ito po yun.
pagka tinignan natin yung buhay natin dati, nako, isipin nyo lang, at yan nangyari through the power of the Holy Spirit. At yung panghuli, inihintay na lang po natin yung ating Panginoon Yesus. Or kaya, pwedeng mauna naman tayo. Pagka tayo po'y namatay, sa langit tayo pupunta. Okay, panghuli po, letter E, eternally secured. Yan. Eternally secured. Ito po yung importante. Meron pong mga tao kasi naniniwala sa assurance of salvation. Ano po ibig sabihin nun? Habang nabubuhay ka pa, alam mong ligtas ka. Yan. Yun po yung tinatawag na assurance. Kaya magkaiba po yan assurance of salvation tsaka eternal security. Magkaiba po yan. Di ba pinagpapareho? Magkaiba po yan. Assurance of salvation. Katulad nitong isang kilalang nasa TV, no, na mangangaral, leader ng religion. Tinanong siya, ikaw po, pag namatay ka po, nagtanong, pastor din ng Baptist. Pag ikaw po namatay ka, saan ka pupunta? Sabi nung sumagot, no, nung pastor din, pero ibang grupo po yan. Pag namatay ako ngayon, sa langit ako pupunta. Bakit? Kasi naglilingkod ako sa Panginoon ngayon. Diba? Nung nagsalita siya, nagulat ako, mayroon palang assurance of salvation itong taong ito. Oh. Ngayon ko lang narinig na sinabi niya to. Ito problema, may kasunod pala yung sagot niya. Pero bukas, hindi ko sigurado yan. Dahil mamaya magkagawa na ako ng kasalanan. O bukas, makagawa ako ng kasalanan. Hindi ako pupunta sa naloko na. Hindi po ganun ang kaligtasan. Ang kaligtasan natin is eternally secured. Okay? Merong eternal security. Okay? Alam niyo po ba yung security of tenure sa nagtatrabaho? Tama ba? No? Ayun, lalo sa gobyerno yan, di ba? Gobyerno yan. Security. Importante po yan Kahit po yung kaligtasan natin, meron ding security. Sure na sure, sigurado po. Eternally secured in the hands of Jesus Christ and God the Father. Hindi po tayo ang nag-aalaga at nag-aawak ng ating kaligtasan. Ito po yung magandang bagay. John 10:28 and 29. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Yes, binigay sa'yo. Okay? Yung buhay na walang hanggan. Kailanman, sa kabila nitong binigay sa'yo, pero may promise siya. Ano yun? Kailanman, hindi na sila mapapahamak. Kailanman. Pwede bang mangyari na mapahamak pa sila? Hindi na. Kasi kailanman. Sa English po yan, never. Ang never is not ever. Hindi pwedeng mapahamak. Tapos ano pong sabi? Hindi na sila maagaw sa akin ninuman. Pwede pa bang maagaw? Hindi na. No? Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking ama. Ang nagko-cover sa atin ng salvation natin ay ang pinakamakapangyarihang kamay sa lahat. Okay? Ang nagsisecure ng salvation natin ay ang pinakamakapangyarihang kamay sa lahat. Kamay ng Panginoon Yesus at kamay ng ating Diyos Ama. Nang tanggapin po natin at magpaligtas tayo sa Panginoon, ikaw po ay nasa kamay na ng Panginoon Yesus at nasa kamay na ng Ama. Hindi mo na kailangang mangamba. Okay? Hindi mo na kailangang manggamba. Pangalawa po, eternally secured by the Holy Spirit. Sa verse po na yun, binasa to kanina ni Kuya, so hindi ko nababasahin. Sa verse po na yun, nakalagay po, we are sealed. Tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Alam niyo po, pag pinipicture ko yan, no? Ito yung kamay ng Panginoon Yesus, ito yung kamay ng Ama, meron pang selyo.
meron pang selyo. Paano mo yan makakalas? Paano ka makakawala kung yan po ay nakaselyo ng banal na Espiritu? Ito pa po ang dahilan kung bakit tayo eternally secured. Eternally secured tayo in God's love. Ang kamay ng Ama, kamay ng Panginoon Hesus, selyado ng Holy Spirit, binalutan pa ng pag-ibig ng Diyos. Pwede pang makatakas? Ha? Sabi nung isa, paano kung gusto mong tumakas? Pag binigyan ka ng isang Tesla, ano ba pinamaganda? May lumabas na isang race car. No? Pinakamabilis na race car. Sasakay ka pa ba sa jeep? Ha? Hindi na. Bigyan mo ako ng BMW na motor. No? Ng pinakamabilis, pinakamaganda, pinakamahal. Sasakay pa ba ako sa tricycle? Ha? Hindi na. Sabi nito, mahal po gasolina ngayon. Kaya magko-commute na lang ako, tama ka. No? Pero ang punto doon, kung ikaw po nasa kamay na ng Ama, lalabas ka pa ba? Ba't ka patatakas? Ang nag-iisip lang noon, wala talaga sa kamay ng Diyos. Kasi hindi niya nararanasan yung pag-ibig ng Panginoon. Ang maganda po rito, ano pong ibig sabihin? Kahit anong sitwasyon. Di ba? Ang daming masamang bagay dito na nakalagay sa verse na yan Kahit anong sitwasyon, hindi nababago, hindi nawawala, at hindi tayo nahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kung ganyan po yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ba't ka paalis? Diba? Ba't ka paalis? Alisin nyo po sa isip niyo yun. Mga ganun mag-isip, kalokohan lang po yan. Napakaganda po ng pangako ng Diyos ito para sa atin. Para panghawakan po natin yung once saved, always saved. Okay? Tandaan nyo po yan. We are once saved. Isang beses lang po tayong tumanggap sa Panginoon, ligtas ka na. And you are always saved. Saved forever. Lahat po ito ay dahil po kay Kristo. Wala tayong inambag, dinagdag natin dito. Ito po ay isang kompletong kaligtasan. Kaya masasabi rin natin, once in Christ, always in Christ. Kasi hindi naman tayo tataboy ng Panginoon Hesus Hindi niya tayo tataboy. Minamahal niya nga tayo at inahawakan niya tayo sa ating mga kaway. Huwag niyo na pong intindihin yung mga maling turo ng mga hindi naniniwala sa osas. Hindi lang po nila naintindihan kung ano yung biyaya ng Panginoon. Kung gaano kaganda itong kaligtasang ito. Tsapwera niyo po sila. Alin po ba yung gusto niyo? No? Ano po ba yung tamang sabihin? Nag-aambag ka kasi kulang si Kristo? Tama ba yun? Ayun po yung hindi naniniwala sa osas. Inaambagan mo yung ginawa ni Kristo kasi kulang yung ginawa ni Kristo. Mali po yun. Kumpleto na si Kristo, kumpleto na yung ginawa ni Kristo doon sa krus, hindi mo na kailangang mag-ambag. Wala ka na kailangang idagdag. Panghuli po, may problema po tayo sa kasalanan dahil araw-araw pa rin natin po itong nilalabanan. Tama po ba? Hindi po katulad dati. No? Malaban na tayo sa kasalanan ngayon. Yan po yung binibigay sa ating victory ni Jesus. Pero kahit po yan, sinolve na ng Panginoon Hesus para hindi po mawala yung atin pong kaligtasan. Eternally secured. Paalala ko lang po, huwag mong hayaan daigin at pagdudahin ka ng iyong ginagawang kasalanan. Sa halip na problemahin mo yan, mabuhay kang tagumpay sa pagitan ng pagsunod at paglilingkod mo kay Kristo habang hinihintay natin ang kanyang muling pagparito. Maraming pong salamat. Magandang tanghali po sa ating mga.